Ayaw kong harapin ang katahimikan dahil sa tuwing tumatahimik, namimiss ko sina Papa at Mama. 7 taong gulang lang ako noon. Tandang-tanda ko pa ang pakiramdam ng malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa maliit naming kwarto. Samantalang ang buong bahay ay tulog na at tahimik, nakatago ako sa ilalim ng manipis kong kumot. Hawak ang isang lumang comics at naghihinang flashlight. Pilit kong pinalilipas ang oras. Ito ang sarili kong paraan ng pagkalimot at pagtakas. Iniisip ko noon, kapag nagbasa ako ng mga kwento ng ibang tao, hindi ko mararamdaman ang lungkot na natira sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Pero kahit anong tago ko sa ilalim ng kumot at kung gaano ko pilit dunurin ang sarili ko sa mga larawan at salita, may maingay pa rin na boses sa loob ng isip ko na nagtatanong, "Papa, Mama, asan na kayo?" Ramdam ni Lola kapag hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung paano pero kahit gaano kalalim ang gabi, tila naririnig ng puso niya ang bawat buntong hininga ko at ang bawat paggalaw-galaw ng aking mga paa sa ilalim ng kumot. Hindi niya ako kailanman pinagagalitan. Hindi siya nagagalit kahit nakakakita siya ng liwanag ng flashlight mula sa ilalim ng aking higaan sa alamaning oras. Sa halip, narahan niyang bubuksan ang pinto, dahan-dahang lalapit at tatabi sa maliit kong kama. Yayakapin niya ako ng mahigpit. Yung uri ng yakap na nagpaparamdam na kahit gumuho ang mundo sa labas, nagtas ako dito. Bubulong siya sa aking tenga ng pamilyar at maanong boses. "Huwag ka mag-alala, bunso. Ngayong gabi, sasamahan kita hanggang sa makatulog ka." Para pakalmahin ang maingay at magulong isip ko, nagsimula siyang magkwento. Dinala niya ako sa kwento ng isang munting nakambini. Isang gabi daw, habang nakadungo ang munting nakambini sa kanyang bintana, nakakita siya ng isang napakagandang bituin sa kalangitan. Sa sobrang pagkamanghang niya sa liwanag nito, hindi rin niya napansin ang pagpatak ng oras. Nang maramdaman niyang mabigat na ang kanyang mga mata at susubukan na niyang matulog, nag-umpisa siyang magbilang ng mga tupa. 1, 2, 3, 4, hanggang makarating siya sa ika-9. Pero pagdating sa pang-10 tupa, biglang huminto ang lahat. Naghintay ang nakambini na ginamumuto, ngunit ang ika-10 tupa, ayaw talagang magpakita. Ayaw nitong tumalon sa bakod. Nawawala ito sa dilim. Dahil dito, hindi nakatulog ang munting nakambini buong gabi. Kinabukasan, napansin ng kanyang lola na si Dayang na puyat at malungkot ang apo habang nakatitig sa mesa na punong ng pang-almusal. "Apo, parang hindi ka nakapahinga ng maayos," tanong ni Dayang habang hinahaplos ang bubok na bata. Nimuko ang nakambini at mahinang sumagot, "Lola, mawawala po kasi yung pang-10 tupa. Siyam lang po ang pumasok sa kulungan. Hanggat wala siya, pakiramdam ko po ay may kulang. Pakiramdam ko po ay hindi ako ligtas." Ngumiti ng mahinahon si Dayang. Tumingin siya sa mga mata ng apo at sinabi, "Huwag kang mag-alala, apo. Mamayang gabi, pagpatak ng kadiliman, hahanapin natin siya ng magkasama." Habang isinasalaysay ni Lola ang kwento, pakiramdam ko ay hindi na ako nakahiga sa kama. Pakiramdam ko ay kasama rin nila ako. Naglalakad sa isang malawak, mahamog at napakatahimik na bukid sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nadaanan namin sa kwento ang 9 na tupa. Lahat sila ay nakahiga sa malambot na damuhan. Hinding yung tulog at walang anumang pinangangambahan. Pero patuloy kaming naglakad ni Lola Dayang at ng Yakambini patungo sa pinakamalalim na bahagi ng kabubatan. Sabi ni Lola Dayang kay Yakambini, "Tandaan mo, apo, hinahanap natin ang nawawalang tupa, hindi para pagalitan o parusahan sa kanyang paglayo. Hinahanap natin siya para protektahan at iuwi sa isang ligtas na lugar."
Nahanap namin ang ikasampung tupa sa pinakadulo ng gubat, kung saan napakadilim at napakalamig. Nakasabit ito at hindi makagalaw, nakagapo sa mga paa at katawan sa mga matinik na bahagi ng mababangis na halaman. Sugatan ito nanginginig sa tapo. Inilapit ng nakambini ang kanyang lampara at nagtanong, "Bakit ka lumayo? Bakit ka pumunta dito sa madilim na bahagi ng gubat?" Umiyak ang munting tupa at sumagot, "Kasi po nung nakita kong bising pa kayo at nakatitig sa malayang bituin sa labas, kala ko pwedeng mamasyal muna ako. Kala ko mas madaling magtago rito. Kaya lang, nung gumabi na ng husto, napalayo ako at tuluyan na akong naligaw sa dilim." Dahan-dahan lumapit ang nakambini sa tupa. Isa-isa niyang tinanggal ang mga matinik na baging sa katawan nito. Kahit na nasasaktan at nag-aalangan ang tupa, pinalakas ng nakambing niya ang loob nito sa pamamagitan ng marahang paghaplos. Habang inilalarawan ni Lola kung paano tinanggal ang bawat tinik sa tupa, pakiramdam ko ay may dahan-dahan ding nag-aagis sa mga gulo, takot at sakit na nakabuhol sa loob ng sarili kong puso. Doon ko biglang naintindihan, yung ikasampung tupa, ako pala yun. Ang pagtatabo ko sa ilalim ng kumot at ang patagong pagbabasa ko ng comics gabi-gabi ay ang paraan ko para tumakas. Pilit mong tinatakasan ang lungkot at pagkamiss ko sa aming mga magulang. Pero sa pagtakas ko, lalo lang akong naliligang at nasasaktan sa dilim. Hinati namin ang ikasampung tupa pabalik sa ligtas na kulungan kasama ang siyam nitong kapatid. Sa muli kong pagdilat, nakita ko ang aking lola. Napsus niya ang aking buhok at nagsalita sa pinakamalumanay na boses, puno ng pagmamahal at mga aral. "Bunso," sabi niya, "masaya namang magbasa, mag-imagine at mangarap. Pero kailangan din nating pauwiin ang ating isip at puso sa ating tahanan. Ang pagtulog ay hindi pag-iwas sa problema. Paraan ito para magkaroon tayo ng lakas para harapin ang bukas." Isinandal ko ang aking ulo sa balikat ni Lola. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, kumalma ang maingay kong isip. Naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal na lumunod sa aking tako. "Tulog na, bunso," bulong niya sabay halik sa aking noon. "Safe na yung tupa at safe ka na rin dito sa tabi ko." Ang paghilom mula sa sakit ng pamumulila ay hindi nangyayari sa loob lang ng isang gabi. Alam kong bukas o sa mga susunod na araw, babalik at babalik pa rin ang lungkot sa puso ng batang pilit na tumatakas. Minsan tulad ng munting lakambini, nadidistract at natutulala rin tayo sa ating mga takot at pag-aalala. Nakakalimutan natin magpahinga. Pero nung gabing yon, sapat na ang malamang hindi siya nag-iisa. At si Bunso, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakatulog ng payapa, ligtas at yakap-yakap ng kanyang lola. Minsan hindi natin kailangang ayusin ang lahat ng gulo sa ating isip ng sabay-sabay. Kailangan natin muna ipahinga ang ating sarili para bukas, paggising natin, kaya na ulit nating tignan at hangaan ang ganda ng mabiton. Hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo dahil may kwento sila.